Ang pulbos na ito ay hayagang ibinebenta sa mga istante ng mga ordinaryong tindahan. Ito ay tinatawag na bath salts. Ito ay methadone at walang sino man sa malapit ang makakahula kung ano ang nasa istante. Ito ay nilikha noong 1929 ngunit nakalimutan sa loob ng 70 taon. Isang hindi nagpapakilalang chemist ang nakatuklas sa formula, binago ito at naglathala ng isang ulat tungkol sa kanyang sariling pagsubok. Noong 2010, ang methadone ay naging pang-anim na pinakasikat na club drug sa Europa, kasunod ng tabako, alkohol at marijuana. Ito ay sinisinghot mismo sa mga party, hayagang, nang walang kahihiyan. Ipinagbawal ito ng mga autoridad sa maraming bansa ng sabay-sabay ngunit kaunti lamang ang epekto nito. 3/4 ng mga nakasubok na nito ang nagpatuloy sa paggamit nito pagkatapos ng pagbabawal, ngayon lamang sa pamamagitan ng dark web. Ngayon, ito ay ilegal na ginagawa at walang kumokontrol sa mga sangkap. Ang baniling pulbos ay maaaring maglaman ng kahit ano at ito ay isa pang dahilan kung bakit namamatay ang mga tao. Sa hitsura, ito ay isang ordinaryong puting pulbos o mga kristal. Ito ay sinisinghot, nilulunok at hinahaluan ng alkohol upang mapahusay ang epekto, bagaman ang kombinasyong ito ay lubhang nagpapataas ng panganib ng kamatayan. Kung sa tingin mo ay kwento ito tungkol sa malalayong lupain at mga estranghero, sandali lang. Ang methadone ngayon ay isa sa mga pinakamadaling makuhang droga sa mundo at ang presyo ng pagpasok ay sentimo. Ang mga pangunahing gumagamit nito ay mga kabataan sa pagitan ng edad na 16 at 30. Yaong mga nais lamang magsaya sa isang salo-salo at hindi inaasahan na ito ay haantong sa higit pa rito. Bakit mabilis at napakalakas na sinasakop ng methadone ang utak? Dahil sabay-sabay nitong inaatake ang dalawang pangunahing sentro ng kasiyahan, ang mga responsable para sa pagnanasa at kaligayahan. Ang isang sentro ay kumokontrol sa motibasyon at pag-asam, ang isa naman ay sa mga damdamin ng init, pagiging malapit, at kagalakan. Ang methadone ay sabay-sabay na nakakaapekto sa pareho na pinipilit ang pinakamataas na antas sa loob lamang ng ilang minuto. Pagkatapos ng ganitong pagkabigla, hindi na kayang likhain ng utak ang mga signal na ito ng mag-isa. Naghihintay ito sa susunod na dosis tulad ng isang utos na magsimula. Kung wala ito, mayroon lamang kawalan at tumitinding pagkabalisa. Kaya naman pagkatapos ng unang paggamit, gusto na itong ulitin ng isang tao. Hindi dahil mahina sila. Sa isang gabi lang, ang utak ay na-rewire na sa isang bago at nag-iisang pinagmumulan ng kagalakan. Pagkatapos lamang ng 3 hanggang 5 paggamit, pisikal na umaangkop ang katawan. Ang mga bahagi ng utak na dating humahawak sa kagalakan ng pagkain, pagtawa, at pakikipag-ugnayan sa lipunan ay nagsisimulang magsara magpakailanman. Ang tao ay humihinto sa nakakaranas ng kasiyahan mula sa anumang bagay maliban sa droga. Para sa ilang mga adik, ang estadong ito ay nananatiling permanente kahit na matapos nilang tuluyang itigil ang droga. Literal na nakakalimutan ng utak kung paano maranasan ang kagalakan ng mag-isa. Makikita ito sa mga medikal na larawan, ang mga bahaging responsable para sa kagalakan ay dumidilim at humihinto sa paggana. Kung ito ay mababaliktad ay depende sa kung gaano na lumala ang kondisyon. Ano ang mangyayari sa pag-iisip kung iinom ka ng methadone ng ilang buwan? Hindi bihira ang mga halusinasyon, paranoia, at mga delusyon ng pag-uusig. Ito ay isang karaniwang pangyayari para sa mga hindi humihinto sa oras. Ang tao ay nagsisimulang makarinig ng mga boses, makakita ng mga anino, at matakot sa lahat ng tao sa kanilang paligid. Minsan nawawala ito pagkatapos huminto. Ngunit para sa ilang mga tao, ang mga sintomas na ito ay nananatili ng permanente na walang paraan upang bumalik sa normal. May mga dokumentadong kaso kung saan ang ilang buwan ng paggamit ay humantong sa isang kondisyon na hindi maiiba sa isang malubhang sakit sa pag-iisip. Ang tao ay na-hospital at hindi na bumalik sa kanilang dating buhay. Ang memorya ay nagsisimulang gumuho. Una, ang mga pangyayari sa huling ilang oras ay nawawala pagkatapos ay mga linggo. Hindi na maalala ng tao ang nangyari noong umaga at hindi ito isang pagmamalabis kundi isang dokumentadong medikal na katotohanan. Ang humor ay nagiging patag, mabagal ang pagsasalita, mapurol ang mga reaksyon. Ang mga taong nakakakilala sa tao noon ay nagsasabi ng parehong bagay, ito ay ibang tao. Ang kilala nila ay wala na. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring hindi na mababawi kahit na huminto ang tao. Ang ilang mga adik ay nangangailangan ng panghabang buhay na pangangalaga sa psikiatriko, hindi bilang isang eksepsyon, kundi bilang isang natural na resulta. Ang pinaka-nakakatakot na bagay ay sa mga unang yugto, ang isang tao ay nakakaramdam ng mas maayos, mas matalino, mas palakaibigan. Ang huwad na kailanawan na ito ang siyang nagpapanatili sa kanila na nakakulong habang ang pagkawasak ay nagmumula sa loob. Look at this bit of stage magic. Ano ang pakiramdam ng methadone withdrawal? Mas malala ito kaysa sa inaakala ng karamihan. Naninigas ang mga kalamnan, wala sa ritmo ang tibok ng puso at hindi makahanap ng mapagpahingahan ng tao.
Tumataas ang presyon ng dugo, pinagpapawisan ka at naduduwal. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay hindi pisikal. Ito ay isang itim na kawalan sa loob, imposibleng makatakas ng mag-isa. Ang utak na sanay sa artipisyal na pagsabog ng kaligayahan, ngayon ay wala nang nagagawa. Walang nagdudulot ng saya. Masama ang lasa ng pagkain, hindi umiinit ang araw, naiirita ka ng mga tao at tumatagal ito ng ilang linggo. Sa panahong ito nangyayari ang karamihan sa mga pagbabalik sa dati. Alam ng tao na ang isang dosis ay aalisin ng lahat ngayon din. Ito ang bitag, ang pagtakas sa sakit ay direktang humahantong sa pagbabalik sa adiksayon. Ayon sa mga espesyalista sa adiksayon, ang mga taong may matinding adiksayon ay nabubuhay ng average ng humigit kumulang 5 taon pagkatapos magsimulang regular na gumamit. Ang sanhi ng kamatayan ay kadalasang cardiac arrest. Gayunpaman, karamihan sa mga adik ay nananatiling kumbinsido hanggang sa huli na sila ang may kontrol. Ang mismong kumpiyansang ito ay isa sa mga pangunahing senyales na matagal nang nawala ang kontrol. Ang paggamot ay nangangailangan ng ganap na paghihiwalay, paglilinis ng katawan mula sa lason at pangmatagalang pakikipagtulungan sa isang psychologist. Napakakaunting tao ang nakakapaghinto ng mag-isa, hindi dahil sa kulang sila sa determinasyon, kundi dahil ang utak ay nabago sa kemikal na paraan. Kahit na matapos ang matagumpay na paggamot, ang mga pagnanasa ay maaaring bumalik sa loob ng maraming taon. Ang amoy, musika, lugar, anumang random na pahiwatig ay maaaring muling buhayin ang pagnanasa. Hindi ito isang kahinaan, ito ay biyolohiya. Paano naging accessible ang methadone sa sinumang teenager? Sa pamamagitan ng isang sistema ng mga lihim na drop-off point. Walang personal na pakikipag-ugnayan sa nagbebenta, walang panganib na magkita ng harapan. Naglilipat ang mamimili ng pera, tumatanggap ng mga eksaktong coordinate at nakakahanap ng isang pakete sa ilalim ng bato o sa likod ng tubo. Walang mukha, walang pag-uusap, walang pagkakataong huminto at magbago ng isip. Ginagamit ng mga mag-aaral, bukod sa iba pa, ang pamamaraang ito. Halos wala nang hadlang sa pagpasok. Minimal lang ang presyo. Kumpleto ang pagiging hindi nagpapakilala. Ang perpektong sistema para sa palihim na pag-hook ng isang tao. Madalas na hindi naiintindihan ng mga nagbebenta mismo ang kanilang kinakaharap. Ang ilan sa kanila ay mga kapwa-adik na nagsimulang magbenta upang pandohan ang kanilang susunod na solusyon. Sarado na ang kadena, ang mga adik ay lumilikha ng mga adik. Walang nagplano na maging bahagi ng sistemang ito. Walang nag-akala na ganito magtatapos ang kanilang unang party. Ang methadone ay hindi isang kwento tungkol sa malalayong tao sa mga eskinita. Ito ay isang kwento tungkol sa mga nakaupo sa malapit. At mas maaga mong malaman ang tungkol dito, mas malaki ang iyong pagkakataong maiwasan ang bitag na ito. Libo-libong tao ang nawawala sa kanilang sarili bawat taon sa isang substansya na dating itinuturing na isang paraan lamang upang magsaya. Ibahagi ito sa mga kailangang makaalam. Sinusuri namin ang mga paksang bihirang talakayin ng malakas ngunit nakakaapekto sa ating lahat. Mag-subscribe sa channel at manood ng iba pang mga episode, mahalaga ito.